Si National Union of Journalists of the Philippines, Chairman Jonathan D. Santos, makakasama ho natin. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Ay, good afternoon po, Ma'am Lourdes, at magandang hapon din po sa mga nakikinig. Salamat po sa imbitasyon sa programa ninyo. Okay. Number one, saan yung stand ng NUJP sa usapin ng, linawin na ho natin, no? Doon tayo tututok sa during election time, no? Saan ho ba yung stand ng NUJP dito na may mga nai-interview, mga journalist, na mga politiko, at ito lumalabas yung ilan dyan, kriminal pala, may pagkakasala pala sa batas, etc. Kasi ang kailangan natin tandaan na ang trabaho natin bilang journalist, no, bilang mamamahayag, lalo na pag panahon ng eleksyon, ay yung tulungan natin yung mga kababayan natin, no, na makagawa ng informed na desisyon sa kung sinong ihahalal nila, no. So dapat yung mga ganitong mga interview ay malaya, no, hindi po dapat ito naiimpluwensyahan ng pera o kaya ng regalo o mga pabor, no? Yun po yung expectation sa atin ng publiko na ginagawa natin yung trabaho, no? Para kumbaga, meron tayong ini-interview at yung mga tanong natin ay para naman, yun nga, para sa impormasyon ng publiko, no? Para matulungan nga sila at makilala itong mga kandidatong ito. Oo. Pero Chairman, naintindihan po natin, naintindihan ko po at naintindihan ng ating mga kababayan. Pero dito ho tayo, how about kung during election, tapos iniutos naman ng management, ng accounting, whatever, kung ano man yun, no? Na interviewin natin si Vice Mayor Jonathan D. Santos. Of course, di ba, kapag paid sa main office yon, it's illegal, and may mga naman, may mga questionnaires na, di ba? Saan lalagay po si journalist doon? Ayun po, no, tama po kayo. Kaya nga ang usapin ng ethics o usapin ng, kumbaga, yung practice natin as journalists, no, hindi po yan sa individual lang na practitioner, hindi yan sa reporter lang. Kumbaga, lahat po tayo ay may stake, no, lahat tayo may responsibilidad para sa profession natin. Pangalawa po, dapat talaga kasi magkahiwalay ang editorial at saka ang advertising na departments, no? Hindi po dapat nakaka-influensya yung advertising or marketing sa kung paano gagawin ng reporter o gagawin ng editorial yung storya at kung sino rin yung dapat i-interview. Mga ganon. Oo. Pero Chairman, sa inyo pong panunungkulan, may mga reports na ho ba kayo natatanggap na parang walang choice si journalist kasi nga utos ito ng management or ng kumpanya? Ay, opo. In fact, no, sa marami natin mga FGD, focus group discussion, saka mga round table po, may mga lumalabas po talaga mga ganyang mga ulat, no? Sa totoo lang, karamihan ng hindi naman sumbong, pero yung nagkukwento ng mga ganyan, sinasabi nga nila na wala sila magawa kasi utos ng may-ari or utos ng boss nila, no? At yun nga, naiintindihan naman natin yun. Pero syempre, kumbaga, kung sumali tayo sa ganung kalakaran, ay nadadamay tayo pag may pumutok, no, na mga ganitong kontrobersya. Tsaka, hindi rin po siya mabuti talaga para sa profesyon. Chairman, sa inyo pong statement na inilabas, medyo nagkaroon lamang po ng debate, no? Para lang malinaw, ano po ba ito, Chairman? Kapag ikaw ay okay lang kapag bababa ang sahod mo, pero kapag medyo, parang nagkaroon ng double meaning, no? Pag Corina Sanchez ka, Julius Babaw, Jonathan D. Santos, hindi dapat, kasi mayaman na, may pera na. Ganun, paki-explain nga po. Opo. Sige po, kaklaruhin natin. Mali po siya kahit mayaman o kahit simpleng reporter lang ang gumawa. Hindi po siya, kumbaga, ay bina-violate po niya yung Code of Ethics natin. Kaya lang din binanggit na may mga simpleng reporter na napapasok sa ganitong kalakaran dahil wala silang choice minsan, meron po tayong mga ilang kasama na kumbaga kunyari babayaran sila per story ay 300 pesos o kaya 500 pesos, ganyan. Kaya
minsan nahuhulog sila sa patibong, natatanggap na lang kasi magkano nga lang naman yung kinikita nila, no? Kaya mas madali para sa mga politiko o kaya sa mga operator na abutan sila at maaring ma-influensahan sila dahil nga sa economic conditions nila. Hindi natin sinasabing tama ito at I think hindi rin naman nila sinasabi na tama yun, ano, yung mga tumatanggap. Ang sinasabi lang natin, kumbaga, ay may mga nuances ito, no, na hindi naman minsan napipilitan din talaga yung tao. Kumbaga, kaya hindi natin kukondenahin ng outright kasi maaring karamihan naman po ng nasa industriya natin ay matino o gustong gawin yung profesyon ng tama, pero may mga ibang circumstances na hindi natin may iwasan. Ngayon, kung ang usapin ay, kunyari, malaking tao ka na, no? Sikat ka naman, malaki naman ang kita mo, at ginagawa mo yon, ay, kumbaga, ang sinasabi na natin, ay lalong wala kang excuse. Pero Okay. mali po talaga yun Opo. kahit paano. Opo. Kahit anong level. Oo. Okay, Chairman, sino ang dapat na tumingin sa isyong ito? Kasi ito nga, yung kay Mayor Vico Soto, wala naman siyang pinangalanan pero nagsalita na rin yung dalawang mga kilalang mga mamamahayag. So, sino ang dapat na mag-police sa kanila? Yung isa po ay online, yung isa naman po ay sa may network. Oo. Sa totoo lang, walang ganung body ngayon, ano? Pero ang pinaka pwedeng siguro singilin o pwedeng pailan ng complaint, no? Yung stasyon nung dalawa. Kasi syempre nakadikit yung pangalan nila doon sa mga kumpanya nila, di ba? Kung ano man yung stasyon, no? Pangalawa, maari pong siguro yung KBP ang sumilip dito dahil broadcaster sila at pagkakaintindi ko po, hindi ka pwede maging broadcaster nang wala kang lisensya o accreditation mula sa KBP. License po. So, kaya naman po nila yan, motu proprio na tingnan, ano? Para mabigyan din yung magkabilang panig ng pagkakataon na ilabas yung ebidensya nila o kung ano man at magkaroon tayo ng resolution. Siguro klaro po dito, hindi natin pwedeng iwan lang ito na parang, kumbaga, nagbato ng aligasyon si Mayor Soto, tapos sinagot nila, no? Parang hindi naman pwedeng hanggang doon lang. Maganda sana kung yun nga, baka yung KBP ang pinakamagandang body para dito. Para sa ibang mga kaso naman po, meron din tayong mga tinatawag na press council sa ilang mga probinsya at rehiyon. Parang 14 na po yata yan, ano? Yun yung pwede nilang lapitan. Unfortunately, wala pong ganun sa Metro Manila sa ngayon. Pero Chairman, sa usapin naman na when we say election proper, di ba? Talagang may mga paano ba to? Rate card naman talaga yon, di ba? Kapag ikaw kumakandidato at gusto mo magpa-advertise, right? So, dapat bang ma-police na yung ganon na kapag pag-eleksyon talagang magsasalita si Mayor pero may bayad? Siguro po, iwalay na usapin yung advertising, no? Dahil klaro naman na kumbaga ay commercial transaction o business transaction yan. Ang mahirap po kasi ay yung magkakaroon tayo ng interview na hindi natin sasabihin na bahagi siya ng advertising package o ano. Kasi maaari isipin ng audience na ini-interview to kasi wala lang. Usually kasi, na maaari naman, ano. Okay. Yun lang naman ang hinihingi sa atin na dapat may disclosure kung ito ay bayad. At pangalawa, dapat meron pa rin po tayong independence. Ibig sabihin, maaari tayo magtanong ng mga medyo, sabihin natin, mahirap na tanong o komplikadong tanong doon sa subject, no? Hindi naman niya binili niya dapat ay airtime, di ba? Parang gano'n. Hindi naman niya binili yung reporter, hindi naman niya binili yung kumbaga yung standards nung kumpanya, no? Wala naman sa usapan 'yon. So dapat po talaga yan ay disclosed kung may bayad. At yun nga, dapat pwede ka pa rin magtanong. Kumbaga hindi naman masyadong slanted pa. Yung kumbaga hindi naman bidang-bida yung in-interview. Oo. Okay. Last na lang, Chairman, no? Sa sitwasyong ito, nagpapakita ba ito ng talagang nasa mahirap na sitwasyon ang finances minsan ng mga mamamahayag or yung kalagayan ng mga mamamahayag? Actually, matagal naman po na nating sinasabi yan, no, na marami sa ating mga kasama sa industriya
ay mababa talaga ang sahod. Minimum wage minsan o mas mababa pa. Pag correspondent ka ay per piece, no? At Per hindi story. kataasan yung Oo, rate per nun. story pa yun. Oo. Actually, kung titingnan natin, mas itong recent na incident na to ay mas usapin ng ethics, no? Kasi hindi naman kasama sa nagkikikahos na media itong dalawang nabanggit, no? Although, yun nga, we have to make clear na hindi naman pa nasa-substantiate yung allegation. Pero yun nga, hindi naman sila, kumbaga hindi sila kasama sa mga normal o regular na mga media, no? Big names ito eh. Pero kaya lang din natin binanggit yung economic conditions ng mga kasama natin sa media ay dahil kasama yun dapat sa pagtingin natin sa press freedom, sa usapin ng ethics, no? At kasama rin yun sa karakter ng ating organisasyon kasi organisasyon tayo ng mga media workers, hindi naman tayo organisasyon ng mga media owners. So kailangan talaga nating ipakita yung ganung part, no? Yung ganung side ng media environment. Pero yun nga, hindi talaga sila nakahanay sa atin. Dahil malaking tao yan eh. Ibang ginagalawan nila na mundo, kumbaga. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po sa inyong mga ipinahayag po sa ating programa ngayon. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung NUJP. Good afternoon, Chairman. Good afternoon at maraming salamat po. Mabuhay rin. DZ